Abot tenga ang ngiti ni Clark sa ibinalita ni Kiara. Kiara, matutuloy na ang project natin? Oo, Clark. Salamat naman. Akala ko 2030 pa natin masisimulan ang project dahil sa maarting sayo na yon na ayaw makipagkasundo sa'yo. Hindi ko na kailangan pa maging sunod-sunuran sa kanila. Malaya na akong gawin ang lahat ng gusto ko. Masiglang wika niya. Pakiramdam niya, nakawala na siya sa hawla. Marami rin naman kasi siyang gustong gawin at bilhin dati pa. Hindi niya lang magawa dahil limitado lang ang budget niya. Ngayon ay mas makakapag-enjoy na siya kasama si Zab. So paano? Ipapahanda ko na agad ang papeles para sa magiging kontrata natin? Ikaw bahala, Clark. Masayang wika niya. Inihatid pa niya si Clark palabas ng gate nang magpaalam ito. Ngayon din kasi pabalik ito ng office para ihanda ang lahat ng kakailanganin nilang mga dokumento para sa nasabing proyekto. Kakasara niya lang ng gate nang may bumusina uli ng isa pang sasakyan. Sino naman kaya to? Bumalik ba siya? Aniya, takip kasi ang buong gate nila kaya di niya makita ang nasa labas. Binuksan niya ang maliit na trangkahan para silipin ang bisita. Nanlaki ang mata niya nang makita ang raptor na itim. Anong ginagawa niya dito? Kilala niyang may-ari na sasakyan na yon, pati ang plate number nito kaya sigurado siya sa taong to. Paano niya kaya nalaman ng bahay ko? Mabuti at nakita kita. Sabi ng may-ari na makalapit sa kanya. Kumatignan siya nito para ba napakalaki ng atraso niya. Ano namang kailangan mo? Nakaismid na tanong niya. Bigla na lamang siya nitong hinawakan sa braso at hinila papasok sa gate nila. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Singhal niya. Nakikipagmatigasan siya para pigilan itong magtuloy-tuloy papasok sa bakuran nila. Binitawan lang siya nito na makalapit sila sa tapat ng mesa na nasa bakuran lang nila. Ano ba sadya mo sa akin? At bigla-bigla ka na lang pumunta rito? Paano mo nalaman ang bahay ko? Himas-himas pa niya ang braso. May sabakal yata ang kamay nito. Dahil namula ang parte ng katawan niya na hinawakan nito. Hindi na importante yon. Ang mahalaga makausap kita. Tungkol ba saan? At nagaksaya ka pa ng oras para lang pumunta rito? Tungkol sa anak mo. Sabihin mo, sinong ama niya? Tinawanan niya ng bahaw ang tanong nito. As if naman, magsasabi siya rito ng totoo sa marahas na kilos nito sa kanya kanina lang. Kailan ka pa naging chismoso para usisahin mo ang ama ng anak ko? Sagutin mo ako ng diretsyo. Sinong ama ng anak mo? Kapal talaga ng mukha nito? Sa isip niya, napakayabang na akala mo kung sino. Wala siyang ama. Patay na. Narinig mo? Patay na. Madiin niyang sabi sa mata nito. Makakaalis ka na. Kita niya ang pagtigas ng mukha nito. Kasabay ng paghakbang nito palapit sa kanya. Kaya naman napaatras siya. Patuloy ito sa pagsulong palapit sa kanya hanggang sa maramdaman niya ang mesa sa likod niya. Di niya maigalaw ang paa ng pakanan nang itukot nito ang braso sa gilid na magkabila ang mesa. Hindi ako naniniwala sa'yo, Kiara. 6 years. 5 taon ang anak mo. Kaya kung magsisinungaling ka, ayusin mo. Hindi ba ikaw na rin ang nagsabi na ako ang pinagbigyan mo ng... Napahinto ito sa pagsasalita nang mapatingin ito sa ibaba niya. Nawala tuloy yung tingin niya dito at pakiramdam niya nag-init bigla ang kanyang mukha sa pagkakapahiya. Bakit ko ba kasi nabanggit yon? Sisi niya sa sarili. Di totoo yon. Nasabi ko lang yon para inisin ka. Bulyaw niya sa mukha nito. Dangan ay napangiwi siya sa mahigpit na pagkakahawak nito sa braso niya. Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Masasaktan ka talaga sa akin kapag di mo sinabi ang totoo. Ano ba totoong sasabihin ko? Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Lumabas ka na nga. Sinubukan niyang makawala sa mahigpit na pagkakahawak nito sa braso niya. Kaso, bigo siya. Bitawan mo ko! Hindi, Kiara. Hinuli pa nito ang isa niyang braso, kaya ngayon ay hindi na siya makatakas rito. Sasabihin mo ba? O, Mami? Napatingin sila sa pinanggalingan ng boses ni Sabrina. Tumatakbo itong lumapit sa kanila. Dahilan para mabitawan siya ni Zion. At si Zab naman ay yumakap sa baywang niya. Anong ginagawa mo sa mami ko? Kahit maliit si Zab ay tila handa siyang ipagtanggol nito laban kay Zion. Wala.
Napapangiting sabi ni Zion dito. Kanina lang, nakakatakot ang mukha niya. I saw you. You grabbed my mommy's hand. You hurt her. I hate you. Totoo ba yun, Kiara? Sinaktan ka ng lalaking to? Napalingon sila sa isa pang boses ng lalaki, si Clark, kadarating lang nito. Hindi. Sagot ng dalaga sa bagong dating. Hindi niya alam kung bakit ba niya pinagtakpan ang lalaking to kay Clark na dapat sana pinabugbog na niya dahil sa pagharas nito sa kanya kanina. Mabuti pa, Zion, lumabas ka na. Ayaw na kitang makausap pa. Narinig mo ang sinabi niya? Labas na! Baling kay Zion ni Clark na mayroong pangkasamang tulak sa dibdib. Handang-handa ito makipagbardagulan kay Zion. Dahilan para mapaatras ang binata na mayroong naghihimasik na kalooban. Gagantihan niya sana ang mayabang na lalaki. Kaso, di niya ito maaring gawin sa harap ni Zab. Ayaw niyang masira lalo ang imahe niya rito. Ayaw niyang matatak sa isip nito na masama siyang tao. Siya pala ang lalaking yun, Kiara. Tumatango na tanong na sabi ni Clark sa dalaga. Alam nito na si Zion ang ama ni Zab. Oo, siya nga. May itsura, pero mas gwapo ako. Di pa patalong sabi nito. Sana wag mong kalimutan ang mga ginawa niya sa'yo. Pagpapaalala nito sa kanya, baka naman isang suyo niya lang sa'yo, bibigay ka na kaagad. Hindi, kahit kailan Clark. May paninigurong wika niya. Never again. Dapat lang, Kiara, dahil ayoko masaktan ka uli ng lalaking yon. Ano ka ba? Wag mo na ngang isipin yon. Hindi mangyayari yon. Nagpapaalala lang, kasi alam ko mahal mo pa siya. Sinabi ko naman sa'yo na dati yon. Todo tanggi niyang wika rito, kahit minsan, kita naman sa kilos niya. Kung ganon, bakit ako? Hindi mo pa rin magawang papasukin sa puso mo? May pag-asa ba talaga ako? Naiiwas niya ang tingin sa binata. Hindi niya magawang salubungin ng tingin ang mga mata nito. I'm sorry, Clark. Alam mo naman na ayaw kong magmadali. May anak akong inaalala. Alam mo naman yan. Mas priority ko si Zab. Hindi kita aagawin sa kanya. Tutulungan pa kita sa pag-aalaga sa kanya. Dalawa tayong magiging magulang niya, Kiara. Mahal ko rin si Zab na para ko ng totoong anak. Sa huli, nakaramdam siya ng awa dito habang ito'y papaalis na. Naiintindihan niya ito dahil ganun mismo ang nararamdaman niya noong panahon na sariwa pa at umaapaw ang pagmamahal na nararamdaman niya kay Zion. Masakit lang na wala siya nakuhang tugon mula rito. Mga iba't ibang kulay ng ilaw na sumasayaw sa dilim at nakakabinging musika, yun ang bumungad kay Zion sa loob ng pag-aaring bar ni Ismael. Malayo pa, nakikita na niya ang mga puting ngipin ng kaibigan. Kahit medyo madilim sa loob. Palapit ito sa kanya. What's up, dude? Mabuti at alam mo pa ang pagpunta rito. May himig na paghihinampo ang boses nito. Pero alam niya naman na wala lang yon. Sadyang gano'n lang talaga ang kaibigan. Mapagbiro ito. Ngayon lang sila uli nagkita dahil kapwa sila abala sa kani-kanilang mga negosyo. Ayos lang. Aniya kahit hindi. Nagpunta lang siya dito para makapag-relax at makita na rin ang kaibigan. Dahil ngayon lang tayo nagkita, magpakalasing tayo. Baka gusto mo ng chicks. Marami dito, pare. Ilan ba gusto mo? Anito na sinundan na nakakalokong tawa. Di ko kailangan yon. Joke lang. Siyempre, good boy tayo. Wala rin ditong ganon. Wholesome tong negosyo ko. Nakapwesto sila sa bakanting mesa, malapit sa counter. Ihanda mo na ang sikmura mo, mapapalaban ka ngayon. Ani pa ng kaibigan. Kakaalis lang nito para kumuha ng alak. Nang mapansin niya ang ilang mga kalalakihan sa kabilang table, humuli ng atensyon niya ay isang lalaki sa pinakasulok ng mesa. Sino bang tinitignan mo dyan? Hindi niya napansin ang pagbabalik ni Ismael dahil sa pagkatutok ng mata niya kay Clark. Inilapag ng kaibigan sa harap niya ang isang mamahaling bote ng alak. Pati ang sisig nilang pulutan na may kasamang crispy pata. Kilala mo ba ang lalaking nasa pinakasulok? Tanong niya kay Ismael. Nakita niya kasing kinawayan nito ang dalawa sa lalaking naroon sa grupo. Oh, si Clark? Suki namin yan dito at yan ang mga tropa niya. Medyo mayabang nga lang. Hininaan nito ang boses. Pero pinagpapasensyahan ko na lang. Malaking inaakyat na pera niyan dito eh. Bakit interesado ka sa kanya?
Wala naman. Wika niya, bago siya ang unang tumikim ng alak. Akala ko interesado ka dahil malapit yan kay Kiara. Alam mo, puno noon tanong niya. Natawa ito sa nag-reaction niya. Bakit parang nagulat ka? Huwag mong sabihin na apektado ka sa closeness nila. May himig panunodyo ang boses nito, bagay na binaliwala niya lang. Mas curious siya sa huling tinura nito. Bakit mo naman nasabi na close nga sila? Aniya, saka lumagok uli ng alak. Mapait yon, kaya di niya mapigilan ang mapangiwi nang dumaan nito sa lalamunan niya. Nakita ko lang si Kiara kasama ang pamilya niya. Magkakasama silang kumain sa labas. Pati pamilya niya, kilala mo rin, ha? Abay pare, sino bang di nakakakilala sa mga yan? Negosyante ang ama niya, na si Mr. Carlos Chua. Carlos Chua? Mabagal niyang ulit sa sinabi nito. Oo, Carlos nga. Bakit? Naaalala mo rin ba siya? Silang may-ari ng gravel construction company. Medyo di nga lang maganda reputasyon ng kumpanya niyang yon. Humina ulit ang boses nito. Napakuyom ang kamao niya nang maalala ang taong yon. Bakit pare? Medyo napakunutan noon nito sa reaksyon niya. Oo, Ismael. Sila lang naman ang nag-scam ng malaking halaga kay Papa. Kaya kami nagkaroon ng malaking utang sa pamilya ni Kiara. Sabi ng binata sa pagitan ng mga ngipin. Nag-umpisa na rin na manguyom ng kamao nito. Pagkakataon nga naman, no? Yung anak na nag-scam sa papa mo at ang anak na tumulong sa inyo, mukhang magkakatuluyan na. Ano magkakatuluyan sinasabi mo? Parang napaos siya sa sinabi nito. Tingin ko lang, hindi sa pagiging chismoso, ha? Nakita ko lang kasi silang dalawa na magkasama lumabas. At may hawak na bouquet si Kiara. Hindi lang isang beses, pare. Kundi dalawa, ay 3 nga yata. Kaya malamang pinopormahan niya si Kiara. Ang tila sigurado na sabi nito. Hindi maaari. Wika niya. Lalong sumama ang tingin niya sa pasimpleng lalaking walang kaalam-alam sa sulok. Bakit? Takang tanong nito sa binata. Hindi ako papayag na mapalapit ang anak ng malulokong yan kay Kiara. Malamang pagsasamantalahan niya lang ito. Dahil batid niya marami siya makukuhang pera kay Kiara. So, hayaan na natin. Problema na yun ni Kiara. Saka bakit mo pa inaalala yon? Di ba galit ka sa kanya? Takang tanong nito habang sumisimsim siya ng alak. Nagulat pa ito nang ibagsak niya ang basong hawak sa mesa. Pagkatapos ay tumayo. Maiiwan na kita. May pupuntahan pa ako. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Kiara. Kailangan ko siyang balaan sa unggoy na yan. Seryosong sabi niya. Bagay na tinatawanan lamang ng kanyang kaibigan. Sinumpukan pa siya nitong pigilan. Ano ka ba pare? Pabayaan mo na magkaroon si Kiara ng love life. Maigi nga yun at di ka na niya hinahabol pa. Alam mo, maupo ka nga. Upusin na natin to. Nito at iniabot pa nito sa kanya ang baso. Parang din nito narinig ang kaibigan. Basta na lamang ito lumakad palabas ng bar. Uy, saan ka pupunta, Zion? Paano ang masarap ng pulutan natin? Pati ito mamahaling alak na hinanda ko. Nanghihinayang nasabi ng lalaki. Naiiling na lamang ito nang tuluyan ng makalabas si Zion. Hinanap agad ng binata ang kanyang dalang Raptor sa parking lot. Mabilis na nagmaneho papunta sa bahay ni Kiara. Kailangan malaman nito na di dapat pagkatiwalaan si Clark. Sabi na nga ba niya, hindi maganda ang pakiramdam niya sa mayabang na yon. Sir, umalis na daw po kayo, sabi ni Ma'am Kiara. Bakla lumabas sa gate matapos niya mag-doorbell na napakaraming beses. Sa halip na pakinggan ito, nahagip niya ng kwelyo ng suot nitong t-shirt at pumasok siya sa gate. Sir, ano ba kayo? Bitawan mo ako! Padaing lasabi ng bakla habang hila niya ito papasok sa loob ng bahay. Napikon siya sa tagal nitong magbukas sa kanya. Nasaan ang amo mo? Tanong niya dito, di na ito nakasagot na lumabas si Kiara pagkapasok niya ng sala. Anong problema mo, Zion? Gabi na, nambubulabog ka pa. Hindi ako narito, Kiara, para manggulo. Wika niya, mukhang pikon kasi ang mukha nito pagkapasok pa lamang niya. Kung ganon, ano sadya mo at naparito ka? Mula ngayon, dito muna ako titira. Sasamahan kita. Daklara niya. Natawa ito sa sinabi niya. Ba't sino may sabi sa'yo na papayag ako? Para sabihin ko sa'yo, di ka welcome dito. Alam mo naman na takot sa'yo ang anak ko, di ba? Anak mo ba talaga takot sa akin o ikaw?
Napagkibot ang labi nito sa tanong niya. Pero huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa'yo o sa anak mo. Hindi ko na rin ipagpipilitan pa na anak ko siya. Ang gusto ko lang bantayan kayo at protektahan laban sa Clark na yon. Wika niya. Talaga lang ha? Baka naman si Clark ang kailangan ko para protektahan kami laban sa'yo. Di mo naintindihan, Kiara. Masamang taong Clark na yon, kailangan mo siyang iwasan. Malumanay na wika niya. 5 taon na kami magkaibigan at wala namang masama nangyari sa akin at sa anak ko. Kaya bakit ako makikinig sa'yo? May nanunukat na mata nitong tanong sa kanya. Oo, matagal mo siyang kilala. Pero di mo kilala ang tunay na ugali niya. Kung meron man tao rito na hindi ko pa lubusang kilala at dapat kong iwasan, ikaw yon. Kaya huwag ka na magpanggap na concern ka sa akin. Dahil kilala na kita, wala kang isang salita. Umalis ka na. Matiim na wika nito at tumalikod sa kanya. Sandali. Wika niya. Ano pa sasabihin mo? Nito na muling mapaharap sa kanya. Kung ano man pinakita ko sa iyong ugali, yun talaga ako. At alam mo naman ang dahilan kung bakit nagalit ako sa iyo, hindi ba? Hindi ako nag-iba, Kiara. Malumanay na wika niya. Oo, alam ko. At di ko na nakakalimutan yon. Mabait ka sa akin dati. Kaya lang nagbago ka simula nung magkagusto ako sa iyo. So ngayon, bakit ka narito? Hindi ba galit ka sa akin, ha? Kinasusuklaman mo ko, di ba? Kaya hayaan mo ako mapahamak kay Clark. Dapat nga hangarin mo yon para naman makaganti ka. Dahil yun naman ang gusto mo, di ba? Makita ako nahihirapan? Dahil sa pagkasira ko sa relasyon yun ni Nea? Yung parang bang iniisip mo? Nagalit ako sa'yo? Hindi pa totoo? Wala na akong galit sa'yo, kaya nga nagpunta ako ngayon dito. Para magkaayos na tayo. Hindi ba yun naman ang gusto mo? Salamat naman at napatawad mo na ako. Pero di sapat yun para tumira ka dito sa bahay ko at siraan mo si Clark sa akin. Alis na! Pagtataboy nito sa kanya. Di siya sumunod dito at naupo pa siya sa sofa. Doon niya napansin na maraming bulaklak sa paligid. Ito na yata ang sinasabi dati sa kanya ng ama na gusto nitong magtayo ng flower shop. Gusto lang ng ama niya na masiguro na sapat na ang kaalaman ni Kiara sa pagpapatakbo. Kaya nakiusap ang ama na tulungan niya ito. Ano, hindi ka pa ba aalis? Parating na si Clark, kasama ang ilang mga pulis. Pag hindi ka pa umalis, dadamputin ka nila dahil sa panggugulo mo sa amin. Kaya kung ayaw mo matulog sa kulungan, umalis ka. Okay, kung kaya ng konsensya mo na ipakulong. Di pa siya nakakatapos magsalita nang marinig na niya ang sirena ng pulis. Di nga yata nagbibiro si Kiara. Kaya pandala siya lumabas sa likod ng pintuan at tumalon siya sa bakod.